Dito na tayo sa part 2 mga boss. Dahil maliit yung lower mount bushing niya dito sa radiator na bagong bili ni customer, tatanggalin ko itong sa lumang radiator. At ito na ngayon yung bagong radiator niya mga boss. Ibabalik ko na siya dito sa dati niyang position. Pag inilagay niyo yung bagong radiator mga boss, mahalaga na maingat kayo maglagay. Iayos niyo maigi yung position niya. At dahil nga maliit itong rubber mount bushing niya, tinanggal ko yan mga boss yung dalawa. Ayan o, yung dalawa. Pinalitan ko ng mas malaki. Yan yung rubber mount bushing niya na tinanggal ko sa pinaglumaan niyang radiator. I-close up ko para makita nyo, di ba? Yan yun. Siguraduhin nyo lang naman, siyempre mga boss, lapat yan bago nyo talaga i-position itong radiator niya. Kasi may pagtutusukan yan dito sa lower radiator support nyo. Ayan yung pinapatungan mo ng radiator. Lalapat yung bushing yan dun eh. Para yung tayo ng radiator is pantay siya. Paano mo malalamang pantay yung radiator mo, yung tayo niya? Itong condenser, may kakabit mo siya na hindi ka mahihirapan. Ibig kong sabihin yung 2 volt na number 10, madali mo lang siyang mailalagay. O tingnan nyo, naikabit ko agad. Ihigpitan ko na siya ngayon. 2 lang yung bolt niyan dito sa condenser mga boss ha, dito sa baba, kabilaan yan. Higpitan mo ng maayos. At pag okay na, umilalim ka ulit, ilagay mo na itong frame ng auxiliary fan mo. Sa pagkabit ng frame mga boss, medyo pasobrahan mo ng angat. Meron niyang guide na pagpapasukan ka or meron kang pagtutusukan dito sa radiator. Basta sumobra ka. Tapos itusok mo pababa dito para ma-shoot mo at mag-lock dito sa radiator itong frame. Ayan o, yung tinuturo ko. Ayan o. Diba? Kabilaan yan, 2 yan o. Pag na-shoot mo siya dyan mga boss, hindi na yan gagalaw. Maglalak na yan. Pero meron yan 2 bolt na number 10 sa ibabaw na ilalagay ka. Tapos pwede mo nang isunod sa ilalagay itong auxiliary fan mo. Meron niyang 6 na bolt mga boss. 2 sa gitna, sa baba, 2 kabilaan, sa taas kabilaan, 2 rin. Number 10 yung bolt na ilalagay mo dyan. Tsaka mo ngayon higpitan siya ng maayos. Ang problema kasi nito mga boss, kaya ako pinalitan ng radiator. Ang reklamo kasi ng driver, halos araw-araw doon nagbabawas siya ng tubig. E nung matanggal ko nga itong radiator, may mga maliliit na butas siya, kalat-kalat. Kung napanood nyo yung part 1 nito, doon yung makikita. At pag nahigpitan nyo na yung 6 na bolt dito sa auxiliary fan, pwede mo na ngayon ilagay itong circuit bracket controller ng fan mo. Pero bago mo ilagay yung bolt and nut niyan, ilagay mo muna yung mga socket wire na binulot mo dito sa circuit controller mo. Hindi ka naman malilito dyan dahil may kanya-kanya naman niyang forma ng socket wire. Bali, isasaksak mo na lang yan, siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat para hindi ka magkaroon ng loose connection. At pag okay na, pwede mo nang ilagay yung 2 bolt dito sa bracket niya, yung nasa baba, ayan yung nilalagay ko. Tapos sa 2 gilid niyan, sa bandang taas, yung 2 nut naman na number 12. Kailangan mga boss maayos yung pagkakahigpit nyo dyan dito sa bracket niya para hindi yan gagalaw-galaw. Hindi naman kayo mahihirapan dyan dahil 2 nut lang naman ang hihigpitan nyo dyan at 2 bolt. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, kayang-kaya nyo magpalit ng radiator. Lalo na sa gumagamit ng mga UV Express, kayo na magpalit kung magkaroon ng problema. O dito naman tayo sa sub-hose niya dito sa radiator. Siyempre naman, pag inilagay nyo itong hose nyo dito sa radiator, siguraduhin nyo maayos yung pagkakalapat ng hose bago nyo ilagay itong clamp niya para hindi siya magkaroon ng leak. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakalagay nyo ng hose dito sa radiator, dito naman sa kabilang side mga boss. Dahil nga sa maiksi lang itong hose dito sa kabilang side, medyo matigas ikabit yan mga boss. Kaya medyo gagamit ka dyan ng puwersa. At pag maayos yung pagkakalagay mo ng hose, pwede mo nang ilagay yung 2 clamp niyan, gumamit ka lang ng plier. Iayos mo lang yung pagkakalapat ng clamp para sigurado ka na hindi siya magkakaroon ng leak. Alam niyo mga boss, pag maayos kayo gumawa, hindi kayo magkakaroon ng problema sa bandang huli. Walang mangyayaring back job basta maayos kayo gumawa. Tapos, pipwesto naman ako dito sa ibabaw ng radiator. Meron dyan 2 hose mga boss na ilalagay ka pa. Basta lagi nyo lang tatandaan, maganda yung pagkakalapat ng hose bago nyo ilagay itong clamp niya para sigurado nga kayo na hindi siya magkakaroon ng leak. Ayun ang lagi kong paalala sa inyo. Kadalasan kasi mga boss, pag clamp lang ang ginagamit nyo tapos tinanggal nyo siya tapos ibinalik nyo, doon na nagkakaroon ng leak. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, nilalagyan ko siya ng sealant para sigurado ako na hindi siya magkaroon ng leak. Kahit pasabihin yung original yung hose, original yung clamp, mas maganda na yung naninigurado kayo. Napakahirap kasi pag sa daan ka pa nag-overheat dahil lang sa kakulangan mo. Di mas maganda na yung sigurista ka sa trabaho. At pag okay na yung pagkakalagay mo sa sub-hose, dito ka naman ngayon sa frame ng auxiliary fan mo. Number 10 yung bolt yan mga boss. Iayos mo lang yung pagkakahigpit, kabilaan niya. Lalagyan mo ng bolt na number 10. Ayan yung isa nilalagay ko. Basta lagi nyo lang tatandaan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt. Para sa bandang huli, walang problema.
At pag okay na, dito naman tayo sa condenser ng aircon. Dito yan nakabracket sa radiator, kaya lalagyan mo yan ng 2 bolt na number 10, tsaka mo higpitan ng maayos. Tapos, isunod ko sa ilalagay itong isang coolant hose niya dito sa radiator. Meron niyang clamp mga boss, gamit ka ng plier. Siguraduhin mong maayos yung pagkakaipit niyan. Pag okay na, at dahil dalawa yung coolant hose mo, ilalagay ko na rin itong isa niya. Ayan yung maliit na hose mga boss. Gamit ko ulit ng plier dyan para mailagay mo ng maayos itong clamp niya. At pag okay na, pwede na natin ilagay itong upper support frame niya dito sa radiator. Sa pagkabit ng support frame mga boss dito sa radiator, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat niya. Para pag nilagay nyo na itong mga bolt, hindi kayo mahirapan. Sigurado kayong lalapat itong support frame nyo. After mo mailagay yung ibang bolt dito sa support frame, o pwede mo nang ilagay itong coolant receiver niya. Pero ilagay mo muna itong 2 coolant hose. Tapos itong 2 clamp niya gamit yung plier mo. Pag okay na, o iposisyon mo na itong coolant reservoir mo. Yan tinuturo ko, ayan yung guide na pagtutusukan mo para itong coolant reservoir mo nakaposition siya ng maayos pag nilagay mo itong bolt niya dito sa coolant reservoir. Tsaka mo ngayon higpitan ng tamang higpit lang. At pag okay na, lipat naman tayo sa kabilang side dito sa fluid tank ng washer mo. Dito sa motor ng washer mo, unahin mo ilagay yung hose tapos yung socket wire. Pag okay na, iposisyon mo na itong windshield washer reservoir mo. Diyan naman ang ilalagay mo is 2 bolt na number 10. Kabilaan dyan may tig-1 bolt sila. Siguraduhin mo lang maayos yung position nitong reservoir mo mga boss ha. Tapos pwede mo nang ilagay itong frame niya dito sa ibabaw ng radiator. Meron diyang 6 na bolt ka na ilalagay na number 10. Iayos mo yung pagkakahigpit para hindi yan gagalaw-galaw. Tsaka mo isunod sa ilalagay itong grills niya. Sa paglagay ng grills mga boss ha, nakaguide din yan. Itutusok mo yan para talaga nakasentro siya. Tsaka mo ilagay yung 2 plastic clip at yung 2 screw niya. Ayan yung hinihigpitan ko. 2 lang naman yung screw niyan kabilaan. At pag okay na, pwede ka na maglagay ng coolant ngayon dito sa coolant reservoir mo. At pag na-full mo na, start mo muna itong makina. Hayaan nyo lang siyang umaandar mga boss hanggang sa uminit niyan. Ilalagay ko muna itong cup niya. Tapos maghintay kayo na yung thermostat niyan is mag-open. At kung makikita nyo, naka-full siya. Pero pag na-open yung thermostat niyan, magkukulang na yan. Magdadagdag ka ngayon ng coolant mo. Ganun lang ang gagawin mga boss. Maghihintay ka ulit hanggang sa mag-full na siya. Hindi na siya magbawas. Halimbawa yan, nakita nyo, di ba, nagdagdag ako, napuno ko uli siya. Ang gagawin ko dyan, ibabalik ko itong cup niya. Pupunta ako ngayon dito sa makina. Para mapabilis na matanggal agad yung hangin dito sa makina, pwede nyo buksan yung bleeder niya dito sa upper hose. Yan o. Gagamit ka dyan ng backthread sa number 10. Pasingawin mo yung hangin niya dyan mga boss. Diba? Pag sumingaw na yung hangin niya dyan mga boss, pwede mong isarado yan. Kung mapapansin mo, pag bumalik ka dito sa harapan ng makina mo, magkukulang na ngayon ulit dito sa coolant reservoir mo. Minsan magdadagdag ka. Tapos hintayin mo ulit mag-open yung thermostat niya. Pag nagkulang, magdagdag ka. Pero pag hindi na siya nagbawas, okay na yon. Muli maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!